Mukhang maisasama na ang San Miguel Beer dito sa trade ng Blackwater Bossing at ng TNT Tropang Giga na hanggang sa ngayon ay hindi pa naaprubahan. Ang original na proposal ay dalhin ito si Ray ng Batak sa TNT kapalit ni Kib Montalvo at itong si second round pick ng TNT pero hindi pa naaprubahan yan. So isang nakakita natin dyan sitwasyon para ito'y mabilis na maaprubahan na ay pumasok ang SMB at ganito ang mangyayari. Makukuha ng TNT Tropang Giga itong si Ray ng Batak. At ito namang San Miguel Beer, dyan dadalhin itong si Troy Rosario dahil hindi pa nag-expire yung kontrata niya pero magiging unrestricted free agent na ito. Samantala naman, ang Blackwater Bossing makukuha si Vic Manuel at itong si Simon Enciso. So, ang mangyayari dito, ito si Troy Rosario, alam natin magiging unrestricted free agent. So, ang gagawin ng Blackwater, ititrade na lang siya sa San Miguel bago siya umalis nang walang kapalit. Ang San Miguel naman, payag na i-trade itong si Vic Manuel dahil aalisin din naman nila to doon sa lineup nila kung makuha nila si Troy Rosario. At least sa ganitong sitwasyon, masisiguro ng SMB makukuha nila si Rosario bago ito makapunta sa ibayong dagat. Kaya ang mangyayari dyan, mapupunta sa San Miguel si Rosario at dito naman sa TNT, ito si Vic Manuel na papalit sa pwesto ni Rosario. Ito naman si Simon Enciso, yan ang papalit sa pwesto ni Ray ng Batak. At of course, ang TNT makukuha ito si ng Batak na pwede na nila gamiting scoring guard o kaya point guard habang hindi pa nga naayos yung sitwasyon dito kay Mikey Williams. So sa ganitong sitwasyon, mukhang makikinabang ang tatlong nabanggit na teams at sigurado na maaprubahan na ito agad ng PBA Trade Committee sa lalong madaling panahon. Kaya abangan na lang natin dahil syempre anytime pwede pa rin niya magbago. Sa mga guards ng Barangay Ginebra, ang malamang dito talaga matrade ay itong si Bon Pesumal dahil nga hindi na nagagamit. At ang balita natin, mukhang gusto siyang kunin nitong Phoenix Fuel Masters dahil nangangailangan sila ng additional scorer. Kung sakasakali itong si Bon Pesumal, pwede yan sa Phoenix dahil mabibigyan siya dyan ng playing time na hindi niya nakukuha dito sa Barangay Ginebra. Pero kailangan at isipin ng Ginebra na hindi masyadong mataas yung trade value ni Pesumal. So kung si Pesumal ay ite-trade dito sa Ginebra, bench player din ang makukuha nilang kapalit niyan. Unless of course samahan nila ng iba pang players itong si Bon Pesumal. Depende kasi yan kung sino ang gustong makuha ng Barangay Ginebra dito sa Phoenix Fuel Masters. Alam natin na ang Barangay Ginebra nangangailangan ngayon ng mga additional guards, lalo na at sigurado ako, alam nyo na yung balita, si Scottie Thompson nagka-injury ulit. Ganyan po talaga yung mga back injury, pabalik-balik yan. So, wag naman sana, pero kung matagal na hindi makapaglaro si Scottie, baka mangailangan sila ng isa pang point guard. Lalo na at matanda na nga ito si LA Tenorio at si Stanley Pringle. At itong si Maverick Hanmisi, baka matrade yan. So, posible na tumingin sila dito sa Phoenix para makakuha ng guard. Ngayon kung for example si Tyler Teo ang gustong makuha ng Ginebra, hindi sasapat na si Von Pesumal lang ang kanilang i-trade. Dahil siyempre, starter si Tyler Teo at bench player itong si Von Pesumal. Ngayon kung ang gusto lang nila makuha dito sa Phoenix ay mga bench players nila, pwede na itong si Von Pesumal dyan. So depende ito kung sino ang gustong makuha mga players ng Barangay Ginebra. Pero open naman ang Phoenix na makipag-trade transaction dito sa Barangay Ginebra kahit independent team sila dahil alam naman natin itong Phoenix kahit sinong team pwede sila makipag-usap basta maging maganda yung agreement. For example, kung ito si Bon Pesumal straight up ang gusto ng Ginebra, pwede si RR Garcia ang kunin nila. Kapag mga trade ng convert ang pinag-uusapan, madalas nababanggit itong si Shawnee Winston syempre. Pero ang isa pang player dyan na ang balita natin pwede nang mawala ay si Aljun Melesio. Si Melesio ay isang point guard na alam natin kung skill set ang pag-uusapan, isa doon sa pinakamahusay dito sa PBA ngayon. Napakataas ng potential niya dahil bata pa at alam natin na may 3-point shot. Ito, pataas ang basketball IQ at syempre yung kanyang jump shot very reliable. Kaya ngayon hindi nakakagulat na ito'y nilalako ng Converge Fiber Excel sa iba't ibang teams at maraming mga gusto magka-interest sa kanya. Ngayon, ang tanong na lamang ay kung ano ba ang value ni Melesio. Well, depende kasi yan kung ano ang gagawin nitong Converge Fiber Xers at kung sino hihilingin nilang kapalit. Sa ngayon, ang alam ko itong Converge, mas interesado na makakuha ng mga draft picks kaysa actual players.
dahil gusto nilang mag-build up ng koponan sa pamamagitan ng mga rookies. Yan ang ipapaligid nila dito kay Justin Arana at kay Justin Baltasar na given na makukuha ng Converge. Pero sa ngayon, ito si Aljon Melesio, alam kong isang team na pwede na makinabang talaga dyan ay itong, SMC. Alam natin, ang San Miguel, Ginebra at ang Magnolia kinakailangan ng mga point guard. Dahil ito si Gio Halalon, iti-trade na. Pwede actually straight up Gio Halalon for Aljon Melesio. Pwede rin niyang i-trade dito sa Phoenix Fuel Masters o kaya sa Terra Firma Jeep. Dahil ang balita nga natin, itong si Wamit Yongson ay baka mawala na sa Terra Firma. At kung mawawala si Tiongson, kailangan sila ng paparit dyan at pwede ito si Aljon Melesio. Kaya sa ngayon, ang Converge Fiber Xers, hindi yan mauubusan ng mga teams na magkaka-interest na makuha ang serbisyo ng nasabing point guard, lalo na at malaking-malaki ang potential nito dito sa PBA. Posible nga ba na dumami ang mga players ng PBA na lilipat dito sa MPBL? Isa yan sa mga usap-usapan ngayon dahil magkakaroon na naman tayo ng isang draft. At alam natin kapag nagkaroon ng PBA draft, maraming mga veterano ang mawawala ng lugar dito sa kanilang koponan para magbigay daan dito sa mga rookies. Ang problema kasi hindi nadadagdagan yung mga teams dito sa PBA. Kaya marami syempre ang nawawala ng trabaho at lumilipat sa MPBL. Yung iba naman kasi mga magagaling na players sa PBA nababangko lamang kapag nalipat dito sa magagaling na teams. Example na lamang dito sa SMB, ito sila Vic Manuel, Simon Enciso, Jeron Teng. Mga pwede yan mag-start sa ibang koponan pero nababangko dito sa San Miguel. Hindi lang SMB ganyan, meron ding mga ibang teams. So, yan ngayon ang kailangan nating tignan mabuti rito. Kung sakasakali, nalilipat yung mga ibang top players dito sa MPBL. Alam natin to si Greg Slaughter, masaya na dyan sa MPBL. At ayon sa kanya, wala siyang balak ng bumalik dito sa PBA. Ang isa pang problema of course sa PBA ay yung posibilidad na yung maraming players ay lumipat dito sa Korea o Japan o sa Taiwan for example. Kahit may mga live contract yan, alam natin na pakakawalan ng mga PBA teams. Nakita natin si Javi Gomez de Leaño, pinakawalan ng Terra Firma kahit may kontrata na. Dahil syempre, bakit mo papipilitin yung player na maglaro sa'yo kung ayaw na niya? Ang NLEX, ginawa yan kay Kiefer Ravena. So, yan ang nagiging mga issue ngayon na bumabagabag dito sa PBA. At na kay Commissioner Willie Marcial yan at dito sa Board of Governors para paano ito ayusin. Ngayon, kailangan natin tignan mabuti kung ano ang balak gawin ng PBA para ma-resolve ito. At syempre, gusto siguraduhin ng PBA na kapag dumating yung panahon na merong mga PBA draft ulit, meron namang mga teams na magre-retain ng mga veterano. Shout out kay Joseph Pineda, Eduardo Monsales, Joshua Giray, Espejo at Rosales family, RG Bueno at Dalina family. Pinabati din natin si OG, Len Gio at Gia Santillana at ang Tagle family, Jonel Alagon, Celino Valles, si Carl Alarcos, si Edwin Carmona Jr., Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Ireneo Salangsang, Alicia Garcia, Anthony Alon family. Pinabati din natin si John Ray Marquezuela, si Edwin Carmona Jr., John Mike Winky, si Juan Solege, Kuya Mike TV, Mitch Bagares, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, Judy Edwina, Shaina, Carl Jaira at Jonah Villarosa, Romeo Conchada, Katsakino Dukusin, Ronald Barbosidad, Rico Olarte, Jonald Malyari, Jason Mendoza, Dexter Domer, pati na itong si Anthony Alon at si Enju at ang iba pa natin taga-subaybay.